Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ako po si Jehan Abdullah and ang i-report ko is i-report namin is ang mga lumad sa Mindanao. So first, ang mga balaan. Ang mga balaan ay sakop ng unang pangkat ng mga Indonesian na dumating at nanirahan sa Pilipinas mga 5,000 at 6,000 taon na ang nakakaraan. Sila ang unang gumamit ng bangka bilang paraan ng kanilang transportasyon patungong Pilipinas. So pinaniniwalaan ng mga balaan ay ang mga balaan ay nagmula sa Indonesia sapagkat may pagkakapareho ang kanilang sistema at ang kanilang ponemang patinig. Dahil pareho silang may 7 ponemang patinig, sinasabing ayaw ng mga balaan na tinatawag silang bilaan. Dahil para sa kanila, ang ibig sabihin ng bilaan ay malandi or kalandian sa kanila. Ang balaan ay tumutukoy sa mga miyembro ng grupo noon na tinatawag na biraan, baraan, bilaan, o balaan o bilaan. Ang bila ay nangangahulugang kaibigan. Ang mga balaan ay mga tao sa bundok, karaniwan silang nakatira sa mataas na bahagi sa mga bulubundukin sa North Cotabato, Davao at Sarangani Island. May ilan din nakatira sa palibot ng Lake Buluan at ang ilan naman ay nanirahan malapit sa mga dalampasigan ng Davao. So bago pa man dumating ang mga Kristiyano, ang balaan ay nahati sa maliit na baryo kung saan meron ito silang sariling pinuno na datu or village chief na tinatawag nila na pulong. So ang pulong ang siyang pinakamatanda at may kaya sa buhay kung saan ang may kayang pulong ay pwedeng mag-asawa ng higit na isa hanggang kaya niyang suportahan ang kanyang magiging asawa. Sa traditional na sistema, ng balaan, ang mga pulong ang merong otoridad na magparusa at gumawa ng batas sa kanilang baryo. At ang pangunahing ikinabubuhay ng mga balaan ay pagkakaingin o inigo sa kanilang wika. So ang ibig sabihin ng pagkakaingin is ito yung paraan ng kanilang parang pagsasaka sa kanila na kung saan yung mga bundok or yung mga kahoyan is sinusunog nila yung mga puno doon sa bundok na yon at yun yung pagtataniman nila ng kanilang mga palay or lahat ng pwedeng itanim ay doon nila itatanim. May dalawang pagkakasalungat na paliwanag tungkol sa relasyon sa lupa ng mga bilaan. Ang una is ang kaingin ay resulta ng paraan ng pamumuhay ng balaan na palipat-lipat ng lugar dahil iniisip nilang hindi kailangan ng permanenteng lupa para sa kabuhayan. Ang pangalawa is dahil sa kalikasan ng kainginan ay napipilitan silang umalis at lisanin iyon at babalik sila paggaraan ng 5 taon kapag maayos na yung lupa. At ang una nilang tinatanim is mga palay, kamote, at saka mga mais. Nang dumating ang mga Kristiyano is ang mga balaan ay napilitang umalis sa kanilang mga lupain dahil yung mga dumating doon is yung mga pamilya doon is inangkin yung lupa ng mga balaan. Kaya naman, yung ibang balaan is tinigil na nila yung kanilang pagkakaingin at yung iba sa kanila is naging tenant o
sa pilitang naging nangungupa na lang ng kalupaan, at yung iba is inangkin na ng mga Kristiyano. So katulad ng mga ibang tribo, ang Blaan ay naniniwala rin sa mga hindi natin nakikita, katulad ng mga diwata. So naniniwala sila na merong diwata. Siya ang diwata o God. Naniniwala sila na ang diwata ay ang God. Siya ang itinuturing na mele or planter ng langit or heaven, at tana pala ay earth, at lahat ng bagay sa daigdig. May tinagurian din silang linilong or fairies na mas mababa sa diwata. So para sa mga Blaan, ang kalikasan ay ipinagkatiwala sa kanila upang pangalagaan. Ang linilong ay hindi manlilika, sapagkat tanging ang Diyos lamang daw ang tagapaglikha. Bilang sinalig or tagapangalaga, sila'y karaniwang tinatawag na Mapun Makin or owner of the sea. Mapun Dilag, owner of the forest. Ibig sabihin, ang Panginoon ang maglilikha, ang mga linilong fairies ang tagapangalaga, at ang mga tao ang gagamit ng kalikasan upang mapangalagaan ito. So para sa mga Blaan, ang pag-angkin sa mga kalikasan tulad ng hangin, lupa at iba pa ay hindi banal, dahil para sa kanila ang kalikasan ay nilikha ng Panginoon at kailangang pangalagaan. Maaari itong gamitin sa magandang paraan, kung hindi sisirain. Para sa kanila, naniniwala sila na kung hindi pangangalagaan ang kalikasan ay sisirain ni Mapun Tana ang lupa sa pamamagitan ng lindol, pagguho at pagkawasa. Kaya sinasaka ng mga Blaan ang lupa sa loob ng 1 taon. So dumako naman tayo sa kung papaano ba ang mga bahay ng mga Blaan. So ang bahay ng mga Blaan ay may taas na 6 hanggang 10 pulgada. Ipapakita ko ang litrato mula sa lupa, at may hagdan na bumubuo ng 3 baitang. Ang bahagi ng bahay ay yari sa ipit-ipit o gimilina, tinatawag na gimilina. Ang dingding ay yari sa kawayan, at kogan naman ang ginagamit sa may pang-ipit. May 1 kwarto lamang ang bahay ng mga Blaan. Iisa ang nagsisilbing kusina at sala nito. So maliit lamang ang kanilang bahay. Kung makikita natin sa picture na maliit lamang ang kanilang bahay. Ayon kay Javer 1999, parehong nagsusuot ng tela na yari sa abaka ang kasuotang pantaas ng mga Blaang babae at lalaki. So ipapakita ko sa inyo kung papaano or kung anong itsura ng kanilang kasuotan. Ngayon naman ay dumako tayo sa Mandaya, wika at kultura ng Sangab, Caraga, Davao at saka Davao Oriental. So ang pag-aaral na ito ay nakasentro lamang sa isang tribo ng Davao Oriental, ang Mandaya, partikular ang nasa Sangab. Ang munisipalidad ng Caraga, Barangay Pinchon, Davao Oriental, hindi rin may pagkakailan na marami ng nagbagong nangyayari sa tribong ito sa kasalukuyan. So, ang katagang Mandaya ay nagmula sa salitang man or tao at daya, itaas na bahagi ng ilog. Kaya ang Mandaya ay tinatawag sa English na inhabitants of the uplands. Ang Mandaya ay karaniwang naninirahan
naninirahan sa bulubunduking bahagi ng Katimugang Mindanao sa Davao del Norte, Compostela, Valle Province, Agusan del Sur at Davao Oriental. Sa Davao Oriental ang may pinakamaraming populasyon ng mga Mandaya. Dahil na rin sa taas nito is mahirap ang pagpunta sa nasabing lugar dahil sa malayo at bundok-bundok ito. Bundok-bundok ang daan, kaya umaabot ng hanggang 1,000 pesos ang 1,000 ang presyo ng kanilang pamasahe kung ikaw ay pupunta doon, dahil nga sa lubak-lubak is ang kanilang sinasakyan papunta doon is sinatawag na habal-habal, or di kaya yung motor na walang kalo, yung single na motor, yun yung tinatawag nila na habal-habal. Ang Sitio Sangab ay isang lugar na kung saan ito ay tahimik at malayo sa lugar dahil nga sa nasa bundok ito, and mahirap din siyang puntahan, and yung mga babae at mga kalalakihan ay kumbaga they spend their days na lang sa pagsasaka para sa kanilang ikakabuhay, dahil mahirap din ang bumaba at pumunta sa taas or umuwi sa kanila dahil nga sa mahirap na daan. Mahirap ding pumasok sa or pumunta sa kanilang lugar dahil hindi ka pwedeng pumunta doon kung wala ang pahintulot ng kanilang pinuno or dato or tinatawag na tribal chieftain. Ang Mangkatadong or ang kanilang Council of Elders ay sila yung nagsasabi or nagsasabi doon sa mga tao or kababaihan doon na kumbaga iwasan nila yung mga bagay-bagay na nasa bagong henerasyon na, so mahigpit na pinagbabawal nila yung mga pantot or sa atin na pagsusuot ng mga short, dahil para sa kanila ang pagsusuot ng mga maiiksing damit ay tabo para sa kanila. Nakasanayan ng mga Mandaya na bago magsimula sa anumang mga gawain ay dapat manawagan o manalangin sa Panginoon. Katulad lang din natin, kahit bago umalis ng bahay, dumadaan sa malaking puno o kaya malaking bato, dumadaan sa tubig, uminom sa nadaan ng tubig, magputol ng punong kahoy, mangaso at iba pang gawain ay kailangan talagang magpaalam at manawag-tawag or prayer offering. So katulad natin ay kung saan tayo ay naniniwala, karamihan sa atin ay naniniwala rin sa ganoon, and ang mga Mandaya is super naniniwala rin sila sa mga ganoong sabi-sabi na kapag ikaw ay dumaan sa ganito o mga malalaking puno, is kailangan ikaw ay magpasintabi. So parang pareho lang din sa atin. Sa kanila, bago makapagsagawa ng pananaliksik, kailangan munang magsagawa ng panawag-tawag ng balyan or kanilang god. Ang priestess, lokal na manggagamot at isa sa mga naging importante. Ayon din sa kanila, ang pagbibigay ng kaalaman o transfer of knowledge ay may kinalaman sa panggagamot ay mahigpit na ipinagbabawal. Dahil para sa kanila, baka naipagkaloob ito sa kanila ng kanilang abyan or espiritu. So bawal sa kanila na sabihin yung bawal sa kanila yung transfer of knowledge or sabihin yung mga kaalaman mo, dahil para sa kanila bigay ito ng kanilang God na mambabaya.